Chores. Nandito na naman tayo sa isang adventure, pero ngayon espesyal yung pupuntahan natin dahil magi-international flight tayo. At hindi ako solo traveler ngayon dahil kasama ko yung papa ko. Halos 4 months din namin pinlano tong trip na to, kaya masayang masaya kami at natuloy na rin to. Late night flight yung kinuha namin sa Sebpak dahil yun yung naka-promo sale. Nag-aantay na lang din kami ng boarding para makasakay ng eroplano. 4 hours yung biyahe namin papuntang Bali, Indonesia. Direct flight naman na to kaya walang problema. 12 seconds later. Finally, nandito na rin kami. Welcome to Bali! Grabe yung ngiti namin ng tatay ko dyan kasi first international flight din namin to eh. So bakit nga ba Bali, Indonesia yung napili naming puntahan? Resident kasi dito yung tito ko. Oo, yung kapatid ng papa ko. Pero hindi siya mismo dito sa Bali nakatira, ibang parte ng Indonesia. Napagkasunduan lang na dito sa Bali magkita-kita dahil ito yung pinaka-tourist attraction ng Indonesia. 4 nga pala silang magkakapatid sa father side ko. Yung tito na pupuntahan namin, ang huling kita ko sa kanya is high school pa ako. 2008 ko pa siya huling nakita, halos 18 years din. Bukod sa tito ko, makikita ko nga rin yung asawa niya, pati yung mga pinsang buo ko. Kaya super excited ako, bukod sa makakapag-travel kami internationally, makikita pa ni Papa yung kapatid niya. Kasi mga binata pa yung huling kita nila eh. Around 1988 pa. Hinatid na nga lang daw ng tito ko yung si Papa dun sa sakayan ng barko dahil seaman yung Papa ko before. Yun na yung huling kita nila. Pag nakita nyo yung Papa ko tsaka tito ko, para silang pinagbiyak na bunga, magkamukhang magkamukha talaga sila. Yung papa ko nga pala ay pangalawa sa magkakapatid, yung tito ko naman eh, bunso. Inaantay na lang namin yung bagahe at makakapagpahinga na rin kami. Hindi rin pala biro yung 4 hours na direct flight. Nakakapagod, nakakainip, nakakagutom. Pero sobrang worth it. 3 days later. At nandito na nga tayo sa accommodation namin. Nakita nga pala namin tong accommodation na to through Agoda. At dahil may jet lag pa ako, magro-room tour muna tayo. So, ito yung bed ko. Nakita nyo naman, medyo may pagka-old style yung mga furniture. Then, ito yung salamin. Nakalimutan ko na kung anong tawag sa ganyan. Tapos, ito yung wardrobe na parang may bubulaga sa'yo pagbukas mo ng cabinet. Pero wala naman, kaya safe siya. At ito yung CR. This concludes the room tour mga ka-advanitures. See you bukas! Pahinga muna! Ciao! Good morning, Bali! Weather-wise, maganda yung sikat ng araw dito sa Bali. At dahil wala kaming idea kung saan maganda kumain, nag-decide na lang kami na magpa-grab for breakfast. May napanood kasi akong vlog sa YouTube na iba't ibang menu daw ang sinuserve ng McDonald's kada ibang bansa. So, tinry namin mag-McDonald's dito sa Bali, Indonesia. And hindi naman ako na-surprise. Iba nga talaga yung menu nila. Tapos, imbis na ketchup yung nakalagay dun sa mga sausawan, chili sauce. If mahilig kayo sa maanghang at pumunta kayo dito sa Bali, wala kayong magiging problema dahil lahat ng tao dito kumakain ng maanghang. Parang di sila makakain ng walang anghang sa pagkain nila. Pero kung hindi naman kayo fan ng spicy food, pwede nyo namang wag ilagay. Or pwede nyo naman i-request na hindi maanghang yung food nyo. Karamihan naman ng mga nagtitinda dito sa Bali nakakaintindi ng common English. Parang sa atin lang sa Pilipinas. At after namin kumain, pumunta na kami sa dagat. Syempre, hindi na namin pinatagal pa. Dito na rin kami tumambay, nag-picture-picture, nag-swimming at kung ano-ano pa. Gusto ko nga rin itry yung surfing kaso hindi ko na tinry kasi nung nating ng surfing ako, hindi ako makatayo dun sa surfing board eh. Andito pala kami sa part ng Kuta. Ito yung pinaka-sentro ng Bali. Ayan si Papa, halos tuwang-tuwa siya. Ngayon na lang ulit yan nakabakasyon eh. And yung dagat dito, grabe yung alon. Parang kagaya sa Baler. And sa totoo lang, para lang din akong nasa Baler Aurora. Kasi black sand, grabe yung waves, at may mga nagsusurf din. Di na rin ako nagpahuli pa, nagpahampas na rin ako sa alon. Grabe din yung alon dito kung humampas eh. Kala mo hinampas ka talaga ng realidad na wala na kayo.
Na single ka na, na malaya ka na. Pagkatapos namin magpagutom dun sa dagat, pumunta kami dito sa isang restaurant malapit lang sa accommodation namin. Ito ay ang Bale Udang, kung tawagin. At habang nag-aantay din kami sa order namin, syempre, nag-picture-picture muna. At nandito na rin yung order namin. Kain muna tayo mga ka-advanitures. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami dito sa isang Chinese temple na malapit din sa Bale Udang. Isa sa mga checklist ko pagdating dito sa Bali yung pumunta sa temple. Kasi based sa research ko, kilala ang Bali sa mga temples din gawa ng religion nila. Pero hindi ko akalain na iba't ibang klase pala ng temple lang meron. Sobrang flexible kasi ng religion dito sa Bali. Iba't ibang relihiyon meron sila. Disclaimer: the content on this channel is for information and educational purposes only. It is not intended to be a substitute for professional advice. Always seek the advice of a qualified professional with any questions you may have. Reliance on any information provided in this video is solely at your own risk. Nagaya na lang din sa akin si Papa, nagpa-video na rin. Hindi mo aakalain na 67 years old na yan, pero may maintenance na rin naman siya. Nakakainis lang dito sa Bali dahil madalas kami mapagkamalang mag-asawa. Well, hindi rin naman dito sa Bali, pati sa ibang lugar. Normal naman na ata yun sa father and daughter eh. Hindi ko na lang din pinapansin. At dito na nagtatapos ang part 1 natin for Bali, Indonesia mga ka-advanitures. Samahan niyo ako sa part 2. Ciao!